Ang unang putok ay bumasag sa katahimikan. Taon ng kinimkim na galit, takot, at paghihiganti ang sumabog sa banggaan ng tatlong puwersa. Sa gitna ng putukan, naging malinaw, tuluyang naipit ang paksyon ng Mondragon. Dalawang armadong grupo ang sumugod sa kanila na parang mga hayok sa dugo. Bawat sigaw, bawat putok, bawat bangkay na bumagsak ay patunay. Wala nang balikan. Sa gitna ng kaguluhan, nagtagpo ang mga mata ni Ramon at Brando. Walang salitang binitiwan, ngunit ang kanilang titig ay pasanang bigat ng matagal ng kinimkim na puot at panghihinayang. Si Ramon, puno ng galit at determinasyon, ay may iisang iniisip. Kailangang matapos ang laban. Bawat suntok ay pasanang sakit, pagkadismaya at puot. Si Brando, sugatan at hingal, ay patuloy na lumaban. Hanggang sa huling sandali, nais niyang ipagtanggol ang kanyang dangal at alaala ng pamilya. Nanginginig ang mga kamay ni Ramon, hindi sa takot, kundi sa halong walang hanggang galit at malalim na dalamhati. Bawat suntok ay tila hindi lamang sa kalaban, kundi sa kanyang sariling konsensya. Ngunit sa kanyang isip, iisa ang katotohanan. Wala nang puwang para sa awa. Isa ang magwawagi, isa ang babagsak. Samantala, desperadong tumakas si Divarina. Puno ng takot ang kanyang mga mata habang sumakay sa kotse, nanginginig ang mga kamay sa manibela, naghahanap ng kalayaan. Sa kanyang isip, iisa lamang ang layunin. Makaligtas, iwan ang lahat, magsimula muli sa lugar na walang nakakakilala sa kanya. Ngunit sa sandaling akala niya'y makakatakas na siya, isang dambuhalang truck ang humarang sa kanyang daan. Tumigil ang kotse at tila nadurog ang kanyang dibdib sa bigat ng hindi nakikitang kamay. Bumukas ang pinto ng truck at lumitaw ang mukhang matagal na niyang kinatatakutan. Si Tanggol. Matatag siyang nakatayo, matalim ang mga mata, walang bakas ng pag-aalinlangan. Siya ang nagmaneho ng makinang humarang sa landas ni Divarina. Malinaw ang mensahe. Ito na ang wakas. Sa pagtama ng kanilang mga mata, lalong bumigat ang katahimikan kaysa sa putukan sa paligid. Hirap huminga si Divarina. Gumuho ang kanyang tapang. Ang mukha ni Tanggol ay walang puot, tanging matibay na pasya. Tapusin ang kasinungalingan at dilim na pasan ni Divarina. Sa isang iglap, pinaandar ni Tanggol ang truck. Walang babala, walang pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang dinurog ang kotse ni Divarina. Ang tunog ng bakal ay alingaw-ngaw ng kanyang mga kasalanan. Bawat pirasong nagkadurog-durog ay sagisag ng maling pasya. Napasigaw si Divarina, nagmakaawa ng awa, ngunit nanatiling malamig si Tanggol. Para sa kanya, hindi ito paghihiganti, kundi hustisya. Sa malayo, walang kaalam-alam si Rocky Boy sa trahedya. Hawak niya ang cellphone na puno pa ng alaala ng huling pag-uusap nila ng kanyang ina. Hindi niya alam na iyon na ang huling pagkakataon na maririnig ang tinig nito. Naniniwala siyang ligtas ang kanyang ama Brando, maayos ang kanyang ina Divarina. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya alam na gumuhuna ang kanyang mundo at isang unos na hindi nakikita ang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Puno ng galit ang puso ni Rocky Boy, at ang sibat ng kanyang puot ay nakatutok kay Tanggol. Buo ang kanyang paniniwala. Si Tanggol ang sanhi ng lahat ng sakit at pagkawasak ng kanyang pamilya. Ngunit hindi niya alam na sa bawat hakbang ni Tanggol ay pasan nito ang mas mabigat na pananagutan. Habang si Rocky Boy ay nag-iisip ng paghihiganti, ang tadhana ay naghahabi ng mas masakit na katotohanan na darating ang araw na kailangan niyang harapin. Lumipas ang oras, humupa ang putukan, ngunit nanatili ang mga sugat. Mabigat ang katahimikan ng gabi. Tinatago ang mga sigaw na hindi na muling maririnig. Sa gitna ng mga buhay na nawala at pangarap na nagdurog, bawat tauhan ay pasan ang sariling bigat. Sina Ramon, Brando, Divarina, Tanggol, at Rocky Boy.
Lahat ay bilanggo ng kanilang mga pasya, biktima ng landas na kanilang tinahak. Sa pagtatapos ng gabing iyon, naging malinaw, hindi lamang pisikal ang laban. Ito'y labang dala ng konsensya, pagsubok ng pagmamahal sa pamilya, at pagharap sa mga katotohanang kahit iwasan ay muling babalik upang singilin sila. Mula sa mga bulong sa eskinita hanggang sa seryosong usapan sa likod ng saradong pinto. Unti-unting, nahabi ang masalimuot na plano. Sa sentro ng planong iyon ay sina Tanggol, Punga, at Eheboy. Bawat galaw ni Eheboy ay malamig na kalkulasyon. Isang taong handang isakripisyo ang sinuman upang matupad ang kanyang puot at ambisyon. Ang kanyang presensya ay anino ng nalalapit na panganib, patunay na malayo pa ang katapusan ng laban. Paulit-ulit iniisip ni Eheboy kung paano tatamaan ang pinakamalalim na sugat ng grupo ni Tanggol. Sa kanyang plano, gagamitin ang mga pamilya ng mga kasamahan ni Tanggol bilang pain, isang hakbang na hindi lamang magdudulot ng pisikal na pinsala, kundi sisira sa tiwala at kapayapaan ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit sa gitna ng kanyang mga pakana, lumitaw ang pangalan ni Pungay. Sa labas ay tahimik at lihim, ngunit sa loob ay pasan ang malalim na sugat. Ang kanyang kapatid ay pinahirapan ni Eheboy. Ang alaala nito ay naglalagablab na apoy sa kanyang dibdib. Alam ni Eheboy na kung mabigo ang kanyang plano laban kay Tanggol, si Pungay ang magiging susunod na puntirya ng kanyang puot. Maaaring magbigay ito ng panandaliang ginhawa, ngunit magbubukas ng mas madilim na paghihiganti. Sa kabilang banda, hindi na tahimik o takot si Pungay. Gabi-gabi niyang iniisip ang mukha ng kanyang kapatid, ang mga sigaw na hindi niya napigilan, at ang kahinaang matagal niyang kinamuhian. Sa kanyang mga mata ay malinaw na panata. Kung muling haharapin si Eheboy, hinding-hindi na siya aatras. Ngunit sa kanyang isip ay bumabalik ang tanong, may kapangyarihan siyang tapusin ang laban, ngunit handa ba siyang bayaran ang presyo ng paghihiganti? Sa mas malawak na entablado, lalo pang tumindi ang galit ng bayan laban sa pamilyang Guerrero. Sa pamumuno ni Kong Lo, muling nagliyab ang apoy ng protesta. Puno ng sigawan, placard, at taon ng kinimkim na galit. Bawat hakbang ay pasan ang bigat ng kasaysayan, alaala ng pang-aapi, at naglalalagablab na pagnanais na wakasan ang matagal na paghahari ng mga Guerrero. Ang pangalang Guerrero ay binibigkas na may takot at puot. Isang sagisag, isang kapangyarihang ayaw bumitaw. Sa gitna ng kaguluhan, lalong naging desperado si Miguelito. Handang gawin ang lahat, basta't mapigilan ang pagbagsak ng kanilang imperyo at maprotektahan ang kanyang sariling posisyon. Sa sandaling iyon, lalo pang bumigat ang kapalaran ng bawat tauhan. Si Miguelito, pasan ang pangambang unti-unting guguho ang kanyang matagal na pinaglaban, ay mariing nagdeklara kay Roberto, hindi siya handang bumitiw sa kapangyarihan. Para sa kanya, ang pagbaba ay hindi lamang pagkatalo sa politika, kundi pagkatalo ng kanyang buong pagkatao. Sa lihim na pagpupulong, mariin niyang sinabi, kailangan nilang humanap ng paraan, gaano man kahirap, kahit mga hulugan pa ng direktang banggaan sa mga puwersang humaharang sa kanila. Si Roberto, bagaman panlabas na kalmado, ay naguguluhan sa loob. Alam niyang ang kanilang landas ay binahiran ng dugo at pagkawasak. Ngunit alam din niyang sa kanilang mundo, ang pag-urong ay mas madilim na kapalaran. Nasa pagitan siya ng konsensya at katapatan kay Miguelito, tahimik na tinatantiya ang bawat galaw, iniisip kung ilang inosenteng buhay pa ang madadamay sa unos. Samantala, sa lansangan ay umalingaw-ngaw ang tanong ng bayan, nalalapit na ba ang pagbagsak ng pamilyang Guerrero? Ngunit sa likod ng mga sigaw at placard, malinaw, hindi magiging madali ang laban. Hanggat kumakapit ang mga Guerrero sa kapangyarihan, handa silang ipagsapalaran ang buhay, isugal ang lahat, at ipagtanggol ang kanilang posisyon
hanggang sa huling sandali. Bawat araw ay lalong bumigat, lalong naging mapanganib, lalong tumindi. Sina Tanggol, Pungay, Chihiboy, Kong Leo, Miguelito, at Roberto, lahat ay hinihila ng tadhana patungo sa banggaan na hindi tiyak ang kahihinatnan. Bawat pasya ay naging mitsa ng pagsabog, hindi lamang ng tunggalian sa kapangyarihan, kundi ng konsensya, katapatan, at tanong ng kinabukasan. Tiyak, may matatalo, may magwawagi, ngunit sa huli, walang mananatiling buo. Mapait at puno ng puot ang katotohanan na, bagaman parehong nakatali sa kapangyarihan ng gerero, sina Rigor at Victorino ay hindi kailanman magkasundo. Pareho ang kanilang pundasyon, ngunit magkaiba ang ambisyon. Si Rigor, sanay na sa madidilim na laro ng kapangyarihan, ay natutong sukatin ang halaga ng tao batay sa takot o pakinabang. Bawat pasya ay may bulong ng nakaraan. Ang pamumuno ay hindi ibinibigay, ito'y inaagaw. Si Victorino naman ay may naglalagablab na apoy sa loob, matinding pagnanais na patunayan sa lahat at sa sarili na siya ang tunay na pinuno ng presinto, hindi si Rigor. Sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata, sumisibol ang katahimikan na puno ng tensyon, isang digmaang hindi nakikita, labanan ng pride at ambisyon, handang sumabog anumang oras. Samantala, nabigo ang naunang plano ni Rocky Boy laban sa grupo ni Tanggol. Kaya't nagbago ang ihip ng hangin sa kanyang isip. Hindi na sapat ang direktang pag-atake. Ngayon ay mas madilim, mas personal ang kanyang laro. Malinaw ang bagong estratehiya. Hindi dapat talunin si Tanggol sa lantad na labanan, kundi sa pamamagitan ng pagwasak sa pundasyong nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa mapanlinlang ng ngiti at huwad na simpatya, sinimula ni Rocky Boy ang pagbisita sa mga pamilya ng mga kaibigan ni Tanggol, isa-isa. Sa bawat tahanan ay nagtanim siya ng binhi ng takot, pagdududa at kaguluhan. Hindi niya pinansin ang mga matang nagmamasid sa kanya, sapagkat sanay na siya sa larong ito, ang larong madilim na unti-unting sumisira sa tiwala at kapayapaan. Habang abala si Rocky Boy sa kanyang lihim na plano, hindi niya alam na mas malaking digmaan na ang nagaganap sa likod niya. Ang kanyang sariling mga magulang ay nadawit na sa labanan laban sa puwersa ng gerero at sa grupo ni Tanggol. Sa gitna ng putukan at sigawan, dumaloy ang dugo at luha. Bawat bala ay nagtatanong, hanggang saan aabot ang paghihiganti? Sa isang tahimik na hapon, ipinakilala ni Rocky Boy ang sarili sa ina ni Inting bilang kaibigan. Bawat salita ay maingat na pinili, bawat kilos ay kontrolado. May dala siyang munting regalo, tila simpleng tanda ng kabutihan. Ngunit sa ilalim nito ay nakatago ang mas malalim, mas mapanganib na layunin. Tinanggap ito ng ina ni Inting nang may pag-aalinlangan, ramdam ang bigat ng hangin, ngunit nanatiling magalang. Sa ilalim ng parehong bubong, saksi sa maraming lihim na pangyayari, muling nagharap sina Rocky Boy at Pungay. Si Pungay, ang minsang tinawag niyang baby girl, alaala na matagal nang nakabaon sa kanyang isip. Nang muling makita siya, tila huminto ang mundo ni Rocky Boy. Doon niya natuklasan. Si Pungay ay isa ng pulis. Ang katotohanan ay nagbigay ng babala sa kanyang isip. Ngunit sa halip na umatras, mabilis na naghanap si Rocky Boy ng paraan upang makuha ang atensyon ni Pungay. Ginamit ang pamilyar na karisma at mga salitang dinisenyo upang pahinain ang damdamin. Sa mga sumunod na pangyayari, dahan-dahang nahulog si Pungay sa bitag ni Rocky Boy. Sa loob niya ay may tinig ng pagdududa, babala na mag-ingat. Ngunit nannaig ang kagustuhang maunawaan ang lalaking muling bumalik sa kanyang buhay. Bawat pagkikita ay nababalutan ng mabigat na katahimikan, mga tanong na nakatago sa kanilang mga mata, mga salitang kalahating totoo. Unti-unting hinila ni Rocky Boy si Pungay sa lambat na matagal na niyang inihanda. Hindi lamang ito upang saktan,
kundi upang ipaghiganti ang lahat ng kanyang kabiguan. Sa pagkawasak ng kanyang mga plano laban sa grupo ni Tanggol, si Pungay ang naging salamin ng kanyang puot, ang puntirya ng matagal na niyang kinimkim na galit. Sa bawat hakbang, lalo siyang nalulubog sa tanikala ng panganib. At nanatiling tanong, makakatakas ba siya sa anino ng dilim na dahan-dahang lumalamon sa kanya? Nag-uugnay ang mga pangyayari at nakatutok ang lahat ng mata. Kina Rigor, Victorino, Rocky Boy, Tanggol, Pungay, Inting, at sa bawat galaw ng mga gerero. Bawat pasya ay may mabigat na kapalit. Sa mundong puno ng pagtataksil at lihim, walang ligtas, bawat katahimikan ay maaaring hudyat ng paparating na unos. Sa gitna ng kaguluhan, umalingaw-ngaw ang paos at halos basag na tinig ni Miguelito. Puno ng galit, kalituhan, at damdaming hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad siya sa malawak na bulwagan ng kanilang tahanan, dama niya ang pagliit ng espasyo sa paligid. Ang matataas na kisame at malalaking haligi na minsang sagisag ng kapangyarihan, ngayoy tila bumibigat sa kanyang dibdib. Isang tanong ang paulit-ulit na umikot sa kanyang isip. Nasaan ang kapayapaang ipinangako nila? Nasaan ang seguridad na buong yabang nilang ipinahayag sa publiko? Sa bawat hakbang, ramdam ni Miguelito ang nakadudurog na bigat ng responsibilidad na matagal na niyang pasan. Hindi na lamang ito tungkulin ng isang anak o pinuno ng pamilya, kundi bunga ng madidilim na kasunduan. Pasaning nakatago sa likod ng ngiti at huwad na dangal. Unti-unti siyang gumuho, para bang walang katapusang gilingan ang dinudurog siya mula sa loob. Malinaw sa kanya, hindi na lamang ito problema ng pamilyang Galero. Ang tunay na ugat ay nasa bulok na sistemang sila mismo ang nagpaikot, mga kasalanang paulit-ulit nilang binaliwala. Nakatayo sa gitna ng bulwagan, ipinikit ni Miguelito ang kanyang mga mata. Bumalik ang mga alaala. Mga sandaling nanahimik siya kahit alam niyang may mali. Mga oras na pinahalagahan niya ang pangalan ng pamilya higit sa kapakanan ng tao. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mga palatandaan ng panloob na labang matagal niyang iniiwasan. Nais niyang sumigaw, basagin ang katahimikan ng bahay. Ngunit nanatiling nakulong ang kanyang tinig sa kanyang lalamunan. Sa labas, lalong uminit ang sitwasyon. Dumagsa ang mga tao mula sa iba't ibang direksyon. Mga taong matagal nang pinipigil ang galit. Ngayon, sabay-sabay itong sumabog. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw, malinaw, matatag, at hindi maikakaila. Iisa ang kanilang hinihingi. Alisin ang pamilyang Galero sa kapangyarihan. Bawat slogan ay parang matalim na kutsilyo, paulit-ulit na tumatama sa konsensya ni Miguelito. Malupit na paalala na wala ng katotohanang maitatago sa likod ng marangyang pader ng kanilang mansyon. Sa bintana, nakita ni Miguelito ang nagngangalit na tao. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit, sakit at pagod. Sa bawat mata ay nakatago ang tahimik na akusasyon. Isang tanong na walang kayamanan o impluwensya ang makasasagot. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Miguelito ang takot. Hindi takot na mawala ng kapangyarihan, kundi takot na harapin ang sariling konsensya. Alam niyang matagal nang nadungisan ang pangalang Galero. Kahit anong gawin nila upang burahin ang kasalanan, hindi na mawawala ang mga bakas. Bumigat ang kanyang paghinga, lalong lumapit ang ingay mula sa labas. Ang mga sigaw ng tao ay tila umalingaw-ngaw na rin sa loob ng bulwagan. Sa katahimikan ng kanyang isip, muling lumitaw ang tanong na matagal niyang iniiwasan. Hanggang kailan siya tatakbo? Hanggang kailan niya ipagtatanggol ang maling pasya ng pamilya? At higit sa lahat, handa ba siyang harapin ang kapalit ng lahat ng kanilang ginawa? Sa labas, lalong lumakas ang sigaw ng tao. Sa loob, lalong tumindi ang tensyon. Nakatayo si Miguelito, isang lalaking nakulong sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan.
Bawat sandali ay mabigat, bawat katahimikan ay nakakasakal. Alam niyang mula rito, anumang hakbang ang kanyang gawin ay may napakalaking kapalit, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong pamilyang galero at para sa lipunang matagal nilang kinontrol. At sa ilalim ng lahat ng ito ay isang hindi maikakailang katotohanan. Patapos na ang oras ng pagtakas. Papalapit na ang oras ng pananagutan.